Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea. Ako nga pala si Jet. 25 years old, isang balikbayan. Napasulat ako sa inyo kasi kakauwi ko lang ng Pinas, nito-nito lang. After 2 years ng pamamalagi ko abroad. At habang nililinis ko yung maalikabok kong kwarto ay maraming alaala ang biglang bumalik sa akin. At yan nga ang isi-share ko sa inyo. Hoping na hindi lang ako ang may ganitong klase ng karanasan. Na marami kami at normal lang ang mga nangyari. OFW ang tatay ko at nag-migrate kami sa States nung pa-high school pa lamang ako. At sa totoo lang, Popoy at Bea, galit na galit ako noon sa parents ko kasi masaya naman ako dito sa Pilipinas. Madami akong kaibigan at maayos naman ako sa pag-aaral. Pero syempre, wala naman akong choice. Nakakalungkot lang kasi once in a blue moon lang kami kung umuwi ng Pilipinas. Kaya lang, 3 years ago ay inatake sa puso si Dad at kinailangan ng magpahinga sa trabaho. Kaya naman naisipan namin na umuwi muna ng Pinas for an indefinite period of time. Naisip kasi ni Mama na mas bibilis ang recovery ni Papa kung makikita niya ang mga kapamilya namin na matagal na niyang hindi nakakasama. Naisip ni Mama na matutuwa si Dad. Marerelax at higit sa lahat ay makakapagpahinga after being an OFW for how many decades. Pero Popoy at Bea, hindi lang pala si Dad ang matutuwa sa pagbabalik namin sa Pilipinas. Malahat ba ito ilalabas sa maleta? Aba oo naman. Matagal-tagal tayong magsistay dito, ano? Malay mo hindi nagustuhin ng papa mo na bumalik ng Amerika. Pwede ba yun? Para trabaho ko, tsaka may student loans pa akong babayaran. Ewan ko pa nak eh. Basta dito muna tayo ng ilang buwan. Mag-resign ka na sa trabaho mo kung kailangan. Ang priority natin ngayon ay yung papa mo. Kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin natin. Para makasama pa natin siya ng matagal. Wala namang kaso sa akin, Ma. Siyempre sabihan mo ako in advance. Para masabihan ko rin yung boss ko. Buti na lang Pinoy din yung boss ko. Oo, sige. Tingnan natin paglipas ng ilang linggo. Lalagay ko na to sa cabinet, Ma. Oo. Pagtapos mo dyan, tulungan mo akong maglinis sa baba, ha? Nalinis naman nila Tita Sharon yung bahay, Ma. Siyempre, nagkalat tayo ng mga kahon-kahon ng gamit. Tsaka hinugot ko pa kasi sa bodega yung mga gamit sa kusina. Nakakatuwa nga eh. Buo pa rin yung mga gamit kahit ilang taon na nung huli nating uwi dito. Buti naman at buo pa, Ma. Yang mahal-mahal ng bill mo sa mga yun eh. Ewan ko ba bakit ganyan kayo nila Tita Sharon? Plato lang, 1,000 mahigit isa. Sa dami ng pwede niyong kolektahin, plato pa talaga. Manahimik ka na nga dyan at dali-dalian mong kilos mo. Sa atin maghahaponan si na Tita Sharon mo. Kasama yung mga pinsan mo, kaya tulungan mo ako maghanda, ha? Sige, Ma, sabihan mo lang ako. Best in utos ka naman eh. Loko-loko. Ma? Jet? Oh, pa! Andito kami sa kabilang kwarto. May kailangan ka? Oh, kumusta kayo dito? Parang kailangan nyo ng tulong ah. Di pa, huwag ka na mangialam dito. Kaya na namin ni Mama to. Oo nga. Bakit ba palakad-lakad ka, ha? Humiga ka na lang dun sa kwarto. Mainit dito, oh. Ay, itong mga to. Hindi naman ako imbalido eh. Ay, nga pala anak. Jet, may tao sa labas. Silipin mo nga. Sige po. Baka si Sharon na yan.
Tao po? Tao po? Sino kaya to? Sandali lang, andyan na. Yes po. Jetro? Hoy, Jet! Tingnan mo to. Barbie! Si Barbie to! Putz ko, Barbara? Lutong ng Barbara ha. Pero oo, sira ako to. Diyos ko, sorry. Hindi kita kaagad nakilala. Ay, ewan ko ba sa'yo? Kasi naman ang haba ng buhok mo tapos pumayat ka tapos wala ka ng braces. Tingnan mo to, parang di tayo friends sa Facebook ha. Syempre iba pa rin in person. Tsaka hindi ko kasi masyado nabubuksan yung Facebook ko eh. Pansin ko nga. Anyway, welcome home! Thank you. Nasabi kasi sa akin ni Mama na dumating ka ng araw. Kumusta pala sila tita? Ganun pa rin. Pero kung ako pumayat, si Mama medyo jumubis. Nagbukas kasi siya ng milk tea stand, kaya ayan, araw-araw nagbi-milk tea. Jet, sino daw yan? Ay ma si Barbara oh. Barbie! Tita! Kamusta po? Ang ganda-ganda mo naman, Iha. Di ko itatanggi yan, tita. Thank you po. Char! O kamusta naman ang mama mo? Okay naman po. Ganun pa rin naman. Wala naman pong pinagbago maliban sa timbang niya. Nako, punta ka nga sa amin mamayang gabi. Isama mo yung mama mo. May konting salo-salo lang kami dito. Punta kayo ha. Ah, sige po. Naku, Jet. Kailangan mong mamalengke. Ayoko magpa-deliver ng handa. Magaling magluto ang mama ni Barbie. Aba, gusto ko magpakitang gilas ha. Oo nga pala, no, tita? Palagi kayo nagpapatagisan ni Mama magluto dati. Nako, kailangan dalhin mo yung si Perlita mamaya ha. Sige po, tita. Ay, tsaka Barbie. Busy ka ba ngayon? Di naman po. Day off ko po actually. Buhay pa ba yung pwesto sa palengke ng tito mo? Ah, opo. Lumipat nga lang po sila. Dalhin mo nga tong si Jet. Samahan mong mamalengke. Yung mga gulay at isda ng tsuhin mo, yung pinaka-the best sa palengke dito sa atin eh. Talaga ba ma? Kakakita mo pa lang kay Barbie after how many years tapos uutusan mo? Best friend ko nanay niyan, manahimik ka. Doon pa rin ba kayo nakatira, Barbie? Opo. O sige, dadaanan ka ni Jet mamayang 4:00 ha. Paglilinisin ko muna tong batang to ha. Sige po. See you later, Jet. Kulay brown na nga pala yung gate namin. Sige. See you. Bye po, tita. See you later. Ha? O ano? Ano yun? 2 araw pa lang tayo nakakabalik, may pautos ka na kagad sa ibang tao. Kunwari ka pa eh. Patay na patay ka kay Barbie nung bata ka pa. Lo, Di ba nga galit na galit ka sa amin ng papa mo nung nag-migrate tayo sa Amerika? Akala mo hindi ko alam na dahil kay Barbie yun? wala na yun, matagal na yun. Oy, yun naman pala eh. Bakit ang defensive mo? Hindi ako defensive, nakakahiya lang doon sa tao. Asus! Tsaka huwag ka nga mag-feeling anak. Kailangan mo naman talaga ng kasama pang mamalengke. 22 ka na, pero hindi mo pa alam ang pinagkaiba ng kamote sa patatas. Alam ko, no? Kumilos ka na. Marami pa tayong gagawin. Ay, kaya nga. Bakit pa ako kinakabahan? Wala lang naman to eh, mamamalengke lang kami. Saan ba yung bahay nila Barbie? Brown gate. Ito. Kakatukin ko na nga. Barbie! Uy! Taray, on time. Oh no, tara na. Diyos ko, haba na listahan na pinabibili ni mama eh. Sige, game. Ayos. Teka, wait. Hoy, dalian mo na. Bagal ah. Oh? Sino tinawag ni Barbie? Bagal kumilos. Oo na, ito na. Atat? Nakakahiya sa naghihintay oh. Ay Jet, okay lang ba sumama sa atin tong friend ko? Enzo si Jet. Jet si Enzo. Katrabaho ko yan / tenant ni Mama dun sa isang room for rent namin. Oh. What's up, bro? Uy, hello. Sorry istorbo ako sa date nyo ni Barbs. Sira ulo, anong date ka dyan? Kailangan ko rin kasi mamalengke. Parang timang to.
Asus! Jet, wag mong pansinin tong gunggong na to. Tara na nga. Sige, tara. Popoy at Bea, kababata ko si Barbie. Parehas kami ng school buong elementary. Magkalapit din halos yung bahay namin kaya madalas ang pakikipaglaro ko sa kanya sa kanto noon. Mag-best friends pa nga ang mga nanay namin. Si Barbie ang rason kung bakit galit na galit ako nung dinala ako ni Mama sa Amerika. May gusto kasi ako kay Barbie. Elementary pa lang ay crush na crush ko na talaga siya. At binalak ko na nga magparamdam sa kanya pagtungtong namin ng high school. But unfortunately, nabawasan hanggang sa tuluyan nang nawala ang communication namin nung nasa ibang bansa na nga ako. Hirap na hirap kasi akong mag-adjust bilang bagong saltang teenager sa US noon. Kaya hindi ko nakagisnan ang social media. Isa pa, kinailangan kong mag-part-time job kahit nag-aaral ako. Kaya sobrang saya ko nung makita ko ulit si Barbie. Kung ano siya dati, parang ganun pa rin nung nakita ko siya ulit. Nag-mature nga lang pero syempre maganda pa rin at napakabait pa rin. At aaminin ko, Popoy at Bea, sa ilang minuto namin pag-uusap ay para bang bumalik ang lahat. Lahat ng memories, lahat ng feelings. Kilig ba yung tawag sa ganun? Hindi ko sigurado. Basta naging masaya at excited ako dahil kay Barbie. Sa loob ng ilang linggo, halos araw-araw kaming nakikita at tumatambay. Naging close ulit kami gaya ng mga bata pa kami. Unfortunately, again, medyo may konting aberya. Isang aberya na itago na lamang natin sa pangalang Enzo. Pero alam niyo, Popoy at Bea, kahit alam kong istorbo sa amin ni Barbie si Enzo, ay wala akong naramdamang inis o pagka-bad trip sa kanya. Mabuti na lang kasi at matino yung tao. Wala siyang yabang sa katawan at angas. Patawang bebang pa nga kung tawagin. Kaya kahit papaano ay hindi ko siya tinuturing na isang katunggali o kakompetisyon. Isa pa, mag-pro pa lang naman sila ni Barbie. Mag-pro pa nga lang din kami ni Barbie, pero okay lang. Sa isip-isip ko, gagawan ko rin naman ng paraan yun, sooner or later. Nasaan na nga yung dalawang yun? Tawagan nga. Sino ba unahin ko? Si Barbie muna. Ay, may tao. Baka sila na yan Ito na, teka sandali lang. Pwede magtsinelas? Yun! Ba't late ka? Ha? Eh, ang dami pang inutos ni Mama eh. Anyway, happy birthday. O ito. Max, may regalo. Laki ng box Ano to, mga medyas? Sira, mamaya mo na buksan na pag nakauwi na ako. Yes, ma'am. Oh, asa si Enzo? Malay ko, dapat ba sabay kami? Madalas naman kayo sabay pagtatambay dito sa amin Eh di tanungin mo asa na siya. Pa-CR ha? Okay, go. Tawagan ko si Enzo. Hello? Uy, Paps, saan ka na? Malapit na. Eh, nasiraan ako ng motor eh. Ganun ba? Kaya ba hindi mo nasundo si Barbie? Nandiyan na ba si Barbie? Oo, kararating lang. Ilang minutes ka pa. Isasalang ko na kasi sana yung noodles para sa chicken mommy Eh, Paps, baka mga 10 to 15 minutes pa bago ako makarating dyan sa inyo. Malapit naman na pala Okay, tawagan mo ako pag 5 minutes na lang. Tapos saka ako isasalang yung noodles. Sige. Okay, ingat, Paps. Thank you. Hep. Itabi ang mga cellphones. Ito na ang chicken mommy. Ay wow, parang masarap ah. Masarap talaga yan. Ay, iba.
Mukhang pang-resto ah. Salamat sa pamami, baby. You're welcome, baby. Happy birthday, baby. Thank you, baby. Okay na, masaya na kayo. Pwede na tayong kumain. Sige na, go Barbie. Ay, teka. Lagyan kita sa mangkok. Sungit talaga nito. And so, may problema ba? Wala, sa shut up na lang ako. Okay lang kayo? Parang kanina pa kayo hindi masyado nag-uusap ah. Ewan ko dyan, meron na ata. Shut up, Enzo. Yun na nga sana gagawin ko, di ba? Kaso nagtanong tong si Jet. Whatever. Ay, tama na yan. Kaya na. Grabe. Nabusog ako sa handa mo, Jet. Thank you ulit. Pang 10 thank you mo na yata yan ah. Ay, talaga ba? Sorry. Masarap naman kasi talaga yung handa mo tapos ang dami kong nakain. Eh di good. Tsaka yung homemade cake ni tita. Panalo! Walang sinabi yung mga cake na gawa ng mga restaurant. Buti nagustuhan mo. Pwede kayang magpa-bake ulit kay tita? Sa birthday ko naman sana. O kaya bukas agad-agad kahit ako na yung bumili ng mga ingredients. Pwede naman. Okay, sabi mo yan ha? Okay ka lang ba, Jet? Parang ang tahimik mo naman masyado. Man of few words ka bigla. Wala. Pagod lang siguro. Sa bagay. Sabi ko naman kasi sa'yo kami na magdadala ng pagkain eh. Hindi, okay lang. Sure ka? Okay ka lang? Simula Simula kasi lumabas tayo ng bahay niyo parang nanahimik ka bigla. Hindi kasi ano eh. Ano? Wala. Ano kasi, kinakabahan lang ako. Kinakabahan? O bakit? Anong problema? May nangyari ba? Hindi, walang problema. O bakit ka kinakabahan? Ano kasi, meron akong balak gawin ngayon. Balak gawin? Ano? Saan ka pupunta? Bala ko sanang magtapat sa'yo. What the... I know. Ang weird, ang awkward, what the heck. Tropa tayo, di ba? Pero, Barbie, matagal na ako may gusto sa'yo eh. Mga bata pa lang tayo. Kaso yun nga, nag-migrate kami. Wala akong nagawa. Pero ngayon, it's back. Yung nararamdaman ko sa'yo na buhay ulit. At mas matindi eh. Hindi na ito yung childhood thing. This is real. This is the real thing. And siguro naman this time, kaya ko na maglakas loob na... Teka, Jet. Wait lang ha. Pause ka muna. Bakit? May problema? My God! This day is so weird. What's wrong? May nasabi ba akong mali? Jet, pwede kayang bukas mo na lang ituloy yung mga gusto mong sabihin? Masyado na akong confused today eh. I can only handle so much. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Hindi ko rin alam paano i-explain eh, pero may nauna na sa'yo. May boyfriend ka na? No, wala. Kaso, kinausap na rin kasi ako ni Enzo eh. Kinausap? Umamin din siya kaninang umaga lang. Ang weird, no? Sorry I don't mean to hurt or what, pero pwedeng bukas na lang natin ituloy ito? Oh, sure. Sige. Tara, lakad na tayo pupunta sa bahay niyo. Ako na lang mag-isa, kaya ko naman eh. Malapit na yung bahay namin. Maliwanag naman yung kalsada, so sige na, uwi ka na. Bukas na lang. Bye. Happy birthday ulit. Thank you. Sige, una na ako. Anong nangyari?
Popoy at Bea, hindi nyo na itatanong pero isa akong old school kind of guy. Ako yung tipong mahilig sa mga romantic gestures. Ako yung pwede nating tawaging cheesy. Kaya nga naisip kong magtapat ng feelings kay Barbie sa mismong araw ng birthday ko. Thinking and very much hoping na positive ang makukuha kong sagot. Eh di pagka nagkataon, yun na siguro ang pinakamagandang regalo na makukuha ko sa buong buhay ko. Ang kaso wala. Palpak yung plano ko. Apparently, tama nga ako ng hinala. May gusto rin si Enzo kay Barbie. At ang masama pa nito, sabay pa kaming nagtapat. Kapag minamalas ka nga naman. It took 3 days bago kami nakapag-usap ulit ni Barbie. Na-stress kasi yata siya. Ikaw ba naman magtapat bigla yung tropa mo sa'yo, tapos gawin mo pang 2 tropa mo sa loob ng isang araw, maguguluhan ka talaga. Sa totoo lang, it was pretty hard. It was awkward. Kasi 3 kaming super close lately tapos biglang ganun ang mangyayari. Pero heto ang nakakatawa, Popoy at Bea. Wala akong galit o inis na naramdaman kay Enzo. Kasi naging kaibigan ko na rin yung tao. At sa totoo lang, pasok sa akin yung ugali niya. Magkaiba kami ng personality pero magkasundo kami pagka nagkasama. Maingay siya, tahimik lang ako. Magulo siya, kalmado lang naman ako. Para kaming magkapatid. At kung magkakaroon man ako ng kapatid, gusto ko si Enzo o katulad ni Enzo na. Katulad ni Enzo yon. Maloko kasi siya pero mabait naman. Kaya ang hirap magalit o mainis. At bilang pruweba na maayos siyang tao, kahit nagkaalaman na kaming dalawa na iisang babae lang ang gusto namin, ay walang angasan na naganap. Kumbaga, naging friendly competition ang lahat. Kasi syempre, kahit naman sabihin nating magaan ang loob ko sa kanya, hindi ibig sabihin nun, magbibigay daan na ako ng ganun-ganun lang. Lalaban ako syempre. At alam kong may pag-asa ako. Kasi may matagal at masayang history na kami ni Barbie. Naputol lang pero at least naituloy din eventually. Uy, ayos yan, naka. Oh, ma, good morning. Ang gaganda naman ng mga bulaklak na yan. Para kay Barbie. Oo, ano? Alam ko naman anong araw ngayon. Valentine's Day, di ba? Alam mo, mabuti na rin palang umuwi tayo sa Pinas, ano? Bakit, ma? Kasi tingin ko, baka hindi ka na makapag-asawa sa Amerika. Oh, ba't mo naman nasabi yan, ma? Kasi yung mga babae dun sa lugar natin sa Amerika ay parang mapupusok, mabibilis. Ikaw pa naman, conservative, mahiyain. Kaya at least kahit papano dito sa Pinas, mas madali sa'yo ang pumorma sa babae. Mo naman para mo naman sinabing mahina ako. Hindi naman. Slight lang. Pero para kay Barbie yan, di ba? Opo Galingan mo ha. Sana makapag-asawa ka na bago ka mag-30. Grabe yung bago mag 30 years old. Bigyan mo kami ng maraming apo. Gusto namin ng papa mo na mag-alaga ng bata. Bago kami tuluyang di na makakilos sa tanda. Ako talaga pinressure mo, ma? Ba't di na lang kayo mag-anak ni Papa ulit? Sira ulo. Menopause na ako. Paps! Uy, ginagawa mo dito? Ay, hello po tita. Pasensya na po, pumasok na ako Nakabukas po kasi yung gate nyo Ay, okay lang iho. O siya, aalis na ako Jet ha. Kanina pa ako inaantay ng papa mo sa ospital. Sige, ma, ingat. Nasa ospital si tito? Oo, ano lang yun. Check up lang. Wow, ganda ng bouquet na yan Yan ang bibigay mo kay Barbie? Oo, teka. Bakit ka ba nandito, ha?
Syempre, check ko lang sana kung ano yung bibigay mo kay Barbie. Para mahigitan ko. Flowers lang pala sa'yo eh. Ge, antayin mo. Bibigyan ko siya ng 5 bonsai. Sira ulo. De, joke lang. Nakabili na ako. Pinadeliver ko na sa kanya. Kaninang alas 8 pa. Aga. Syempre, alam ko kasing magbibigay ka rin ng bulaklak eh. Kaya inunahan na kita. Para pag natanggap niya yung sayo, wala nang excitement. Lahat naubos na niya dun sa pinadala ko. Ganun pala estilo mo O di sige. Nauna ka man magpadala, at least ako, personal na magpapakita. Kaya adios. Pakilak na lang yung pinto pag aalis ka na, okay? Ay we, daya. Ulul. Ginawa mo na yung diskarte mo, di ba? Now let me do mine. Babayu. Ge, saya ka ngayon ha. Humanda ka. Si Enzo? Hello, Paps. Paps, may tatanong lang sana ako eh. O ano yan? Pink ba favorite color ni Barbie? Di ko kasi sure kung pink o purple eh. Black. Black ang favorite niya. We? Di ko Bakit ko sasabihin sa'yo? Gawin mo assignment mo. dali na. Nandito ako sa mall eh. Nakasale yung gustong-gusto kong jacket. Bibilhan ko rin sana si Barbie. Rin? Bibilihan mo rin? Ano yan, couple jacket? Parang ganun. Ayos ah. Ano, sinagot ka na ba ha? Oo, bakit? Ano ka mo? Takot ka, Paps. Nahulog na ba puso mo? Hindi nakakatawa Sabihin mo na kasi anong favorite color niya. Purple? Yun. Purple. Noted. Salamat. Tarantadong yun. Tinakot pa ako. Aga mong dumating, Jet Ay, wala naman kasi akong ginagawa today. Tsaka excited eh. Sige, paantay sandali. Hinahanap ko pa kasi yung rubber shoes ko na bagay dito sa dress ko. Sige lang. Ay nga pala, anong gusto mo kainin? Gusto ko sanang mag-samgyup eh. Okay lang ba? Oo naman, ikaw masusunod. Dinala ko ni ano doon. Ang sarap-sarap sobra. Ay, teka lang Akyat lang ako sandali. Baka nasa taas yung rubber shoes ko. Sige lang. Sino nagdala sa kanya? Si Enzo? Teka nga, tawagan ko nga yun. Oh, Paps. Bakit? Meron ka bang pinagdalhan kay Barbie na samgyupan, yung nagustuhan niya? Oo. Last week. Sa mall yun, malapit sa inyo. Nasa 3rd floor. Yung bago. Oo, yung bago. Kaso, Jet. Oh, Wala. Pupunta kayo dun? oo yun yung gusto niya eh. Sige, enjoy. Ano yung sasabihin mo? Sasabihin ko? Wala naman. Sigurado ka ha? Okay, bye. Hayop ka? Di mo naman sinabing presyong ginto pala doon. Anli nga, 1-2 naman isa. 1-2 pag weekend. Pero mga 900 lang yun pag weekdays. Grabe, buti talaga yung credit card ni Mama. Next time magtatanong ako, pa-warning naman, Brad. Ang totoo niyan, dapat sasabihin ko sana sa'yo. Kaya lang baka mamaya isipin mo minamaliit kita o dinidiscourage kita. Malay ko ba? Okay lang naman, nag-enjoy naman si Barbie. Masaya na akong masaya siya, kahit mahal pa yung gusto niyang kainin. Hirap din manligaw, no? Nakamagkano ka na? Hindi ko alam. Hindi naman ako nagkukwenta, syempre. Ako kasi, kwentado ko eh. Syempre, nagbabudget din ako, no? Namumulubi ka na ba? Yes, umuha ka na. Asa. Sinabi ko lang na nagbabudget ako.
Di ako namumulubi. At least ako may trabaho, ikaw. Excuse me, may ipon ako. At maghahanap na rin ako ng trabaho dito. Dahil mukhang hindi naman na kami babalik sa States. Ba yan? Tingin ko mas okay ka dun. Iwan mo na lang parents mo dito. Ako na bahala sa kanila. Bumalik ka na dun, magpayaman ka. Para ano? Para masolo mo si Barbie? Siyempre. Gago. Paps, alam mo, gaganto-ganto lang ako pero sobrang tinamaan ako kay Barbie. Unang kita ko pa lang sa kanya sa office dati, pinangarap ko na siya. Ang ganda na, tas nung nakausap ko, ang bait pa. Hulog talaga ako, Paps. O bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala naman. Nangongonsensya lang. Biro lang, ito naman. Nagkakwento lang. Gets ko naman yung sinasabi mo. Parang ganun din naman yung nangyari sa akin. Nung first year high school pa lang kami, new student pa lang siya noon. Nung naglakad siya papasok ng gate ng school, parang humangin ng malakas. Alam mo yun, parang may pag-grand entrance para sa kanya. Tapos, alam mo yung saktong-sakto pa sa harap ko? Na-imagine mo ba yun? Yung haba ng buhok niya, tapos ang ganda ng pagkakahangin. Oh, Paps. Kala ko joke lang yung titigilan lahat tapos siya lang yung makikita mo. Totoo pala yun, Paps. Alam mo yung parang tumigil ng ilang segundo yung mundo ko tapos si Barbie na lang yung tao nakikita ko. Yung ganon, gets mo ba? Tapos wala na. Deads na ako. Hayop ka. Di ka interesado sa kwento ko pero pag ikaw nagkwento, Gina G. Pero Paps, Oh, kung sino man piliin sa atin ni Barbie, no hard feelings ha. anong no hard feelings? No hard feelings? Ay, no hard feelings ba yon? Tanga na ito. Sabihin ko kay Barbie yan. No, basta. Kahit sino pa magwagi sa atin, tropa pa rin ha. Wala ako masyadong kaibigan eh. Nawiwirduhan nata sa akin. Kaya ayoko mawalan ng kaibigan eh. Di na nga ako nagsyota, mawawalan pa ako ng kaibigan. Oo naman, basta chill lang tayo. Isihan lang natin kahit ano pang maging ending. Alalay lang pag isa sa atin na bokya. Sana di ako yun. Walang masamang mangarap, boy. Pero Paps, feeling ko kaya wala ka masyadong kaibigan. Baka kaka no heart feelings mo. Sira, huwag mo sasabihin kay Barbie yun ha. Pag-isipan ko. Popoy at Bea, sana marami ang katulad namin ni Enzo na kahit na magkatunggali sa pag-ibig, ay hindi yung naging hadlang para makabuo kami ng tunay na pagkakaibigan. Maayos kaming nag-uusap at madalas si Barbie lang naman ang laman ng usapan namin. At oo, nagbibigayan din kami kahit papaano ng mga tips o payo pagdating kay Barbie. Ewan ko ba, sobrang chill lang ng lahat. Pero syempre, friendly man kami, alam kong parehas pa rin nakataas ang mga guards namin. Meron at meron pa rin kaming mga barahan na itinatago sa isa't isa. Mabait si Enzo, oo. Pero mabait din naman ako. Parehas kaming deserving na mahalin ng isang tao. Pero naniniwala ako na si Barbie yung isang tao na tinutukoy ko na magmamahal sa akin. And as for Enzo, bahala siya maghanap para sa sarili niya. Basta akin lang si Barbie. She's my dream woman and I will do everything to make that dream come true. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Best Man. Popoy at Bea, tumagal ng ilang buwan ang friendly competition namin ni Enzo. Medyo masagwaman pakinggan para sa iba pero salitan kaming nagpapakitang gilas o naniligaw kay Barbie. Sa totoo lang, nung una ay pinagsabihan na kami ni Barbie na itigil na yung kalokohan namin. Nabawiin na namin yung pagtatapat namin ng feelings. Pero parehas kami ni Enzo na nanindigan.
Parehas kaming naglatag ng sincere intentions kay Barbie. Kaya wala tuloy siyang naging choice kundi ang i-entertain kaming dalawa ni Enzo. At seryoso, sobrang chill lang talaga ng lahat. Oo, may konting selusan paminsan-minsan pero dinadaan na lamang namin ni Enzo sa biruan. At aaminin ko, oo, nakikipagbiruan ako kay Enzo, patawa-tawa lang ako pero deep inside ay kabado rin ako. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay ako ang piliin ni Barbie. Wala kasing kinikilingan si Barbie. Hindi mo mararamdaman sa kanya kung may mas nakakalamang o nakakaangat na nga ba sa amin ni Enzo. Barbie, nalagay ko na sa bodega lahat ng mga kahon. Meron pa ba? Wala na, wala na. Yan na yung lahat. Lika na dito. Handa na yung dinner, oh. Sige, sandali. Wow, sarap niya na. Kaldereta ba yan? Yup, isa to sa mga favorite mo, di ba? Oo naman. Lalo na yung luto ng mama mo. Ay, nasan nga pala sila? Umalis sila ni Papa. Nag-date. Nax! O, dali na, kain na. Ay, teka, kukuha ko ng juice. Ako na. Di, carry lang. Ako na. Diyan ka lang. Kumain ka na, go. Ayos, mapaparami yata ako ng kain Akin ba yun? Parang hindi naman. Kay Barbie. Barbie, yung phone mo nagri-ring oh. May tumatawag. Si Babe. Ha? Teka, hayaan mo lang yung phone ko. Nabasa mo? Yung... Yung pangalan nung tumatawag, si Enzo ba yun? I'm sorry. Bala ko sanang sabihin sa'yo bago umuwi. Kailan pa? 2 days ago. Sorry kung nag-antay ako ng 2 araw bago ko sinabi sa'yo. I mean, hindi ko kasi alam paano sabihin yung hindi ka masyadong masasaktan. Wala namang madaling paraan, di ba? It's okay. Kahit pa paano naman hinanda ko naman yung sarili ko sa mga posibleng mangyari. Oo nga I'm sorry, Jet. Pero... pasensya na, Barbie Okay lang ba kung umuwi na ako? Okay lang naman siguro, no? Wala ka naman ang kailangan ipagawa pa. Wala na. Sige, una na ako. I'm sorry ulit, Jet. Don't be. Kinailangan mo rin naman magdesisyon Nagkataon lang na ako yung talo. Sige, una na ako. Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Oh, ginagawa mo dito. Di nakalaking gate namin? Malamang.
Ano, Spider-Man ba ako para akyatin yung pader nyo? Ano kailangan mo? Um, um, nasabi kasi sa akin ni Barbie na alam mo na. So ano? Andito ka para ipamukha sa akin na nanalo ka. Paps naman, di tayo ganun. Nandito ako kasi di ko alam bakit nandito ako. Basta, naisipan ko lang na baka kailangan mo ng kainuman. Bakit, may mayayaya ka ba ha? Ano, tatay mo? Di na ospital pa yun. Ewan ko sa'yo. Excuse me, papasok na ako, tabi dyan. May dala akong beer, tsaka brandy. Kuha na ako ng shot glass ha. Upo ka na dyan, huwag ka na mag-inerte. Alam ko namang gustong gusto mo nang uminom. Okay ka lang, Paps? Oo, okay lang. Busted lang naman ako ng ayos-ayos ang babaeng niligawan ko. Kaya okay lang naman ako eh. Ulol, di ka pa nagkaka-girlfriend? Nagka-girlfriend na, sira. Pero walang ligawan. Dito ko lang sa Pilipinas nagawa yun eh. Ah, Alam ba dyan yung beer ko? ayun, sa kaliwa. Ito. Uy, easy. Easy lang, Paps. Mahaba pa gabi. Ito, Paps. Real talk lang ah. Akala ko talaga ako yung sasagutin eh. Pero biro. Akala ko talaga ako. Kasi, I mean, hindi dahil sa iniisip ko mas magaling ako kaysa sa'yo. Pero ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat. Nagpakatotoo naman ako. I did my best, bro. I did my best. Tsaka, Paps, chill-chill lang tayo, oo. Patawa-tawa lang tayo, pero putik, masakit eh. Sakit, Paps. Kasi gaya ng sinabi mo, gaganto-ganto lang tayo, pero tinamaan din naman talaga ako kay Barbie. Kung ikaw alam mo sa sarili mong mahal mo siya, ako, Paps, mahal ko rin si Barbie. Mahal na mahal. Tsaka, di naman sa minamaliit kita. Pero bakit ikaw? Bakit hindi ako? Ano ba meron sa'yo? Ano bang ginawa mo na hindi ko nagawa? O baka may ginawa ka na hindi dapat? Ano ba? Easy, easy. Anong magagawa natin eh? Mas gwapo ako sa'yo. Hindi ako nagbibiro, Enzo. Biro lang, ano ka ba? Sinusubukan ko lang pagaanin yung loob mo. Kasi, sa totoo lang, ang gago nung nandito ako eh. Tapos nakikipag-inuman ako sa'yo. Karibal kita. Pero alam mo, aaminin ko akala ko rin ikaw eh. Nitong mga nakaraan, pasoko na ako eh. Kasi hindi ko siya masyadong napupuntahan. Gawa ng trabaho. Puro lang ako text, tawag. Kaya ayun, akala ko talaga wala na. Laking gulat ko na lang nung yun nga. Sa totoo lang, masaya ako, oo. Pero may bigat sa loob ko eh, kasi alam ko masaya man ako. May nasaktan namang isa alang-alang sa sayang nararamdaman ko. Honest to goodness yun Hindi ako nakikipagplastikan sa'yo. Sige, Paps.
Tensya na talaga. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Mga salita ng taong nasaktan lang yun. Pasensya na. Enzo, wala yun. Alam ko yun. Ito na lang, Paps. Usapang matino, Ito alam kong alam mo na. Alam kong gagawin mo naman kahit hindi ko pa sabihin, pero pakiingatan na lang, ha? Pakiingatan na lang si Barbie. Huwag mo sasaktan. Huwag mong lulukuhin. Kasi pag yan, umiyak, umanda ka sa akin. Alam ko yan. At oo, gagawin ko yan kahit di mo sabihin. Paki ano na lang, Paps. Pakidoble yung effort mo para sa kanya. Pakibigay na lang din sa kanya yung pagmamahal na dapat sana galing sa akin. Nasasaktan lang naman ako ngayon. Pero alam kong lilipas din to. Siguraduhin mo lang na worth it lahat tong iniyak ko. Popoy at Bea, saan ka nakakita ng ganun? Yung sinagot at binasted, nag-inuman, one-on-one. Sige, hindi na ako magpapaka-plastic. Nung dumating sa bahay si Enzo nang di ko inaasahan, for a minute, I wanted to punch him in the face. O kaya gusto kong sipain palabas ng bahay namin. Sa imagination ko lang naman yon. Hindi ko naman talaga gagawin. Masama yung loob ko eh. Gusto kong tanungin si Enzo that time kung ano bang meron sa kanya na wala sa akin. Saan siya mas nakalamang? Ano ang nagpapanalo sa kanya? Meron ba silang mga nagawa o napuntahan o napag-usapan na hindi namin nagawa, napuntahan o napag-usapan ni Barbie? Kulang na lang sabihin ko, prayer reveal naman dyan, oh. But again, sa imagination ko lang lahat ng yon. In real life, kalmado akong nakipag-inuman sa naging karibal ko. Hindi ko nga lang alam kung matutuwa ako o maaasar sa ginawang gesture na yon ni Enzo. Pero wala eh. Enzo is that kind of a person, the kind of a friend. Nasaktan ako, oo, pero I believe it was a fair fight. Kaya as much as possible, ayokong ibuntun sa kanya yung sama ng loob ko. I let him celebrate his win instead of making him feel guilty. Sinuportahan ko sila kahit na masakit. Kahit halos physical nang nananakit yung dibdib ko sa selos. Sinasabi ko na lamang sa sarili ko, okay lang maging third wheel. At least may dalawang kaibigan pa rin naman ako. May dalawang best friend pa rin ako. At gaya nga ng sinabi ko kanina, parehas kami ni Enzo na deserving na mahalin ng isang tao. Kataon lang na yung isang tao na yun ay para kay Enzo. Ay siya ring taong babaeng pinapangarap ko. Barbie? Enzo? Nandito na ako, oy. Barbie? O, Paps, ano na? Tara na. Ready na yung... Sorry, Jet. Di natuloy yung lakad. Ha? Bakit? Teka, anong... Uy, Enzo, saan ka pupunta? Teka. Oh, Diyos ko, nagawin na naman yung dalawa. Kung kailan naman finally nag-swak na yung schedule namin. Teka nga, check ko nga muna si Barbie. Pinalaya siguro si Enzo sa galit. Oh, Diyos ko naman, Barbs.
Ay, Barbs. Nakasalubong ko si Enzo ah. Ano na Uy, naman? Jet. Andyan ka na pala. Kahit kailan talaga ang aga mo sa mga lakad. Wow, teka. Ano nangyari? Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hoy, ano ginawa sa'yo ni Enzo, ha? Sinaktan ka ba niya? Sabihin mo sa akin, Barbie. Barbie, ano ba nangyari? Sorry. Hindi mo dapat makita to eh. Hindi mo dapat ako makitang ganito. Nakakahiya. Hindi, ano ka ba? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Nakaka-alarma eh. Dahil sa tinagal-tagal ninyong dalawa ni Enzo, ngayon lang kita nakitang umiiyak ng ganyan. Kaya magsalita ka na, Barbie. What the hell happened? Jet, si Enzo kasi. Si Enzo kasi. Nahuli kong may iba. Dinedeny niya pero nabasa ko eh. Nabasa ko yung mga usapan nila. Jet, si Enzo may iba na. May iba na siya. Enzo! Enzo! Easy. Pasok ka. May gusto ka bang inumin? Ano yun, Brad, ha? Ano yung ginawa mo? Ano ba sabi sa'yo ni Barbie? Nagloko ka, ha? May iba ka, Enzo? Enzo naman! Ano yun? Totoo ba yun? Umamin ka nga? Putik naman, oh. Look, Jet. Oo, may kausap akong ibang babae. Kausap lang. Hindi kami nag-date, hindi kami nag-sex, walang ganun. Gago ka ba? Hindi mo kailangan makipag-sex sa ibang babae para masabing nagloko ka. The fact na may kausap kang iba, the fact na sinaktan mo yung girlfriend mo doon sa nabasa niya, ibig sabihin lang nun, may ginagawa ka ng kalokohan. Fine. Sige, fine. I cheated na kung I cheated. Wow, parang napilitan ka pang aminin ah. Kasi Jet, sige, may kinausap akong babae. Pero hindi ko naman ginawa yun dahil trip lang. Hindi naman ako mapipilitang... Mapipilitan talaga ah. Tingnan mo tong gagong to. Siniisip pa yung girlfriend talaga nga naman. Seryoso ako, Jet. Alam mo, gaganyan-ganyan ka kasi wala ka naman sa posisyon ko eh. Hindi naman ikaw yung boyfriend ni Barbie. Wish mo lang, di ba? Pero hindi eh. At syempre, matik ang kakampihan mo si Barbie. Kasi in love ka pa rin dun. Ano? Huwag mo na i-deny. Walang kaso sa akin yun. Pero siguro naman itinuring mo na akong kaibigan, di ba? Baka naman pwede maging neutral ka. Maging patas ka naman sa aming dalawa. Una sa lahat, gunggong ka. Kung ako ang boyfriend ni Barbie, hindi ko gagawin yung mga ginawa mo. Pangalawa, malamang kakampihan ko talaga si Barbie. Ano pang paliwanag mo? Ikaw yung nagkamali dito. Wala ka nga kasi sa posisyon ko. Hindi ko pa rin gagawin yung mga ginawa mo. Hindi magkanda o gaga yung girlfriend mo para maging successful sa career niya. Tapos ikaw, imbis na manahimik ka at sumuporta sa kanya, napili mong humanap ng pampalipas ng oras sa iba. Usap lang naman eh. Hindi ko naman dinedate yung babae. Usap pa lang. Kasi nga nahuli ka na bago mo pa man kitain eh. Yun. Alam mo, akala ko pa man din nagpunta ka dito para kahit papano pakinggan yung side ko. Kasi di ba naging magkaibigan naman na tayo? Di naman ako ibang tao sa'yo eh. Exactly. Bilang kaibigan mo, tungkulin kong ituwid yung kabobohang ginagawa mo. Anong gagawin ko? Sige nga. Paano ka itutuwid to? Tapusin mo kung anumang meron sa inyo ng kabit mo. Tapos humingi ka ng tawad kay Barbie. Magmakaawa ka, maglupasay ka kung kinakailangan. Yun naman talaga yung gagawin ko eh. At sana gawin mo yun dahil yun ang gusto mo. Dahil sising-sisi ka at gustong gusto mo makabawi sa girlfriend mo. Hindi lang dahil feeling mo yung natural na dapat mong gawin. Oo, alam ko.
Alam ko lahat yan. Pero syempre aaminin ko disappointed ako sa sarili ko. Sinusubukan ko lang lumusot pero alam ko namang walang lusot eh. Buti alam mo. Pero nakaka-bad trip yung pupunta ka dito tas walang alak. Ginaji ka kaagad makipag-away. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong sasaktan si Barbara dahil ako makakalaban mo. Popoy at Bea, parehas ng malapit sa akin sina Enzo at si Barbie. Pero sa ganitong sitwasyon na nagkaroon ng away, matik kay Barbie ako kakampi. Hindi dahil sa babae siya, kundi dahil si Barbie yun eh. Kilala ko siya. She would never do anything to harm the man she loves. At base na rin sa experiences ko sa kanilang dalawa, sa tuwing nag-aaway sila, 90% of the time, si Enzo ang may kasalanan. Kaya wala nang tanong-tanong pa. Ipagtatanggol ko talaga si Barbie. Nasa kanya ang suporta ko. Isa pa, si Barbie naman talaga ang original kong best friend. Saling-linggit lang naman yung si Enzo. At malakas ang loob kong pagsalitaan na siya ng kung ano-ano kasi niloko niya si Barbie. Ang masama lang nito, Popoy at Bea, Barbie and Enzo tried to work things out. Pero hindi naging madali ang lahat. At ang ending, si Enzo na ang umayaw. Ang kutong lupa na yun, nakapakahinang nilalang. Ang bilis sumuko, ang daling bumitaw. Nahirapan lang ng konti, umayaw na agad. At anong resulta? Isang kawawang babae na nasaktan na nga, niloko na, iniwanan pa. Galit na galit talaga ako noon, Popoy at Bea. Kalmado ako sa panlabas pero gigil na ako deep inside. Oo, mabait na tao si Enzo. Naging kaibigan ko na siya. Pero dahil sa ginawa niyang yun kay Barbie, wag na. Maraming salamat na lang sa lahat. I really wanted to punch Enzo for real during that time. Pero syempre, ayokong mas lalong ma-stress si Barbie. Mahal niya yung tao eh. Baka makadagdag lang ako sa problema. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus ako sa pagiging isang tunay na kaibigan. Kusa na akong nagpaka-shoulder to cry on para kay Barbie. I did everything to make her smile. To make her forget the pain that Enzo caused. Oo, ginawa ko yon bilang isang mabuting kaibigan. Pero aaminin ko, ginawa ko rin yon dahil mahal ko pa rin si Barbie. Hindi nabawasan kahit sila na ni Enzo. Lalo lang nadagdagan nung nawala pa nga si Enzo. Ito na ba lahat ng kailangan kong dalhin? Baka naman. Ay, may mga extra battery pa pala. Oh, bakit mukhang aligaga ka? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi ma. Okay lang. Patapos naman na ako eh. Okay ka lang ba, anak? Balita ko, nag-break sina Enzo tsaka si Barbie. Galing nung nagbalita sa'yo ma. Mama ba ni Barbie yan? Galit na galit eh. Halos 1 linggo namin pinagkwentuhan. Bakit tinatanong mo ako kung okay lang ako? Hindi naman ako yung na-heartbroken. Kilala kasi kita, nak. Alam ko naman gusto mo pa rin si Barbie. Kaya alam ko rin ang tendency mo maging willing na panakip butas. Wala akong masamang balak ha. Hindi ko ginagawa to para maagaw si Barbie. Break na sila. Walang agawang magaganap kung sakali. I mean, ginagawa ko itong mga ganitong bagay para kay Barbie, para alalayan siya, hindi para sulutin siya. Yun na nga ang masama, anak eh. Here you are trying to cheer someone up nang walang hinihinging kapalit. Oh well,
hindi ko sure kung magpapasalamat ako at mabait yung anak ko. O mag-aalala ko kasi ang hina ng diskarte mo. Makontento ka na lang na hindi ako oportunista. Anak, iba ang oportunista sa maabilidad, sa risk taker, sa chance grabber. Yung andyan na ang opportunity, pero palalagpasin lang? Ma! Pag-isipan mo lang. Anyway, magkakape na ako. Good luck sa lakad mo. Grabe. Pwede ba tayong huminto muna dito sa tabi, Jet? Pagod na ako. Ang tarik-tarik pala ng hiking spot na to. Isa kasi yung point. Ang mapagod. Hiking lang ang gusto ko. Hindi naman yung mountain climbing levels. Tapos parang ang nipis na ng hangin dito. Oh. Ang hirap ng huminga. Di Barbie. Mahina lang talaga yung cardio mo. At dahil dyan, pagplanuhan na natin mag-workout pagbaba natin ng Maynila. Hindi pwedeng ganyan ka. Bata-bata mo pa, ang bilis mo mapagod. Ikaw ba naman maglakad sa matarik tas may dalang mabigat na backpack? Ano tingin mo ginagawa ko ngayon? Basta, pahinga muna tayo. Feeling ko masusuka na ako eh. Sige. Ano nga yung bag mo? Umpo tayo dito sa may gilid. Tubig, gusto mo? Akin na dali. Oh. Wow, yan. Pagod ako, huwag ka magulo. So, kumusta ka? Kumusta ako? Ito. Galit pa rin. Ines, bad trip. Kailan kayo huling nag-usap? Ewan ko, tagal na. Magta 2 weeks na ata. Pero okay lang. Carry lang kahit wag na siya magparamdam. Hindi pala niya kaya eh. Sorry nung umpisa. Tapos sigawan mo lang ng onte, masisindak na. Wala pala siya eh. Bakit? Pag tinabayan ba niya yung loob niya, tatanggapin mo siya ulit? Good question. And the answer is... Hindi ko alam, Jet eh. Hindi ko alam unless ginawa muna ni Enzo. Pero kung tatanungin mo ako kung mahal ko pa siya, sasagot ako ng oo. Nakakainis man pero oo, mahal ko pa rin siya. Akala ko nga pag niloko ka ng isang puff, mawawala agad yung pagmamahal mo sa kanya sa galit mo. Pero hindi pala, no? Pag niloko ka pala, may part sa'yo, low-key, umaasa na sana habulin ka. Sana magmakaawa sa'yo. Kasi may part sa'yo na gustong maramdaman ulit yung worth mo. Gusto mong maramdaman na ikaw yung number 1. Gets mo ba? Hindi na ako nakaka-relate pero naiintindihan ko naman. So gusto mo pa magkabalikan kayo? Hindi ko alam eh. Siguro. Hindi ko sure. Oh. Bakit? Anong nasa isip mo? Wala naman. Naisip ko lang baka kaya mo kino-consider na balikan pa si Enzo kasi feeling mo wala ka ng option. Wala ka ng choice, ganun. Feeling mo wala nang ibang nandyan kundi si Enzo lang. Pwede. Baka no? Ewan ko. Eh di bibigyan kita ng option. Ha? Bibigyan kita ng option. Tingnan natin kung makakatulong para malaman mo yung tunay mong nararamdaman. Anong option? Ako. Ikaw? Alam mo namang nandito ako bilang isang kaibigan, di ba? Sincere ako doon. Oo naman, alam ko yun, sira. Pero at the same time, nandito ako para ipakita sa'yo na meron pang kayang magmahal sa'yo. Higit sa pagmamahal ng ex mo. Huy, Jet!
Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing gawin mo akong panakiputas. I know hindi mo gagawin yun at ayoko rin naman nun. Ang akin lang, oo, naging kaibigan ko si Enzo. Pero tinapos ko na yun the moment na niloko kanya. Isa pa, nasa iyo ang loyalty ko. Wala sa kanya. Kaya I don't care kahit naging magkaibigan pa kami. Teka, naguguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, Matagal ko lang itinatago mga ngiti sa munti kong puso. Batid kong alam Ang- na umiibig sa'yo. ang ibig ko sabihin, Bakit di mo pansin paghanda ka na, aking pagtingin? Ba't di pag ramdam ang tibok nitong okay ka na, kaibigan lang pala andito lang ako. ang tingin mo sa Inaantay ka. akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo. Masakit ko maisip. Popoy at Bea, sabi nga nila, strike while the iron is hot. Take advantage of the favorable circumstance. Don't get me wrong. Wala akong balak na literal na i-take advantage ang pagiging vulnerable ni Barbie. Ang sa akin lang, I just wanted her to know that I am still here for her. Na meron pa rin nagmamahal sa kanya. Meron pang kayang magpasaya sa kanya ng higit pa sa nagawa ng ex-boyfriend niya. Gusto ko lang malaman ni Barbie na Enzo left her not because she's lacking or she's not enough. I just wanted to assure her na she's beautiful, she's perfect, and she's still very much loved by her friends and family, and most of all, by me. Hindi ko pinressure si Barbie. Hindi ako nag-follow up whatsoever. Basta I did my job as a very good friend. I gave Barbie her own time. Ang masama nga lang nito, Popoy at Bea, Barbie really did took her time. Medyo napatagal ang pag-move on niya. Umabot sa time na kinailangan na naming bumalik ng States ng family ko. Naging constant naman na ang communication namin. Napilitan akong i-embrace ang social media para lang makausap ko pa rin si Barbie. We remain very, very close friends. Hanggang sa tumama na nga ang pandemic. I was not able to go home sa Pinas for 2 years. Pero ngayon, andito na ulit ako. At tingin ko, oras na para itodo ulit ang efforts para makuha ang matamis na oo ni Barbie. Apparently, never na siyang nagka-boyfriend after Enzo. At never din akong naghanap ng iba kasi iniintay ko talaga siya. Yes, Popoy and Bea, ako si kuya mong willing to wait. Siguro, kaya ako napasulat para humingi ng suporta, ng lakas ng loob, ng pep talk ika nga. Sana suportahan niyo ako sa panibago kong journey. Journey papunta sa puso ni Barbie. Siguro naman by now ay alam na niyang iba ako sa ex-boyfriend niya. Alam na niyang she's safe with me. Her heart is safe with me. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Hindi pa naman kasi tapos. I'll update you soon kung sakaling maging maganda nga ang resulta ng lahat. Maraming salamat sa oras ninyo. And of course, maraming salamat sa pasensya
ng Dear MOR staff sa story ko. God bless and stay safe. Lubos na gumagalang, Jet. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Best Man. Mga kapamilya, oras na natin. It's 7 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Dalandala sa kantang yon, na paminish natin. Opo, at yan na nga ang parte. Sabi nga ni Jet, hindi pa naman tapos yung kwento ko, pero humihingi ako ng lakas ng loob sa inyo. Kumbaga parang sa kaibigan natin, friend, tama ba tong ginagawa ko? Tama ba tong pinasok ko? Ganyan. Pero, napakaganda nung napakaganda nung tanong natin. Ano ba kayo? Team Enzo ba kayo o Team Jet? Meron ba tayong tali kanina, Sir McCoy? No, kung kung sinong pinili. Ayan, hashtag Dear MOR Best Man. Akala ninyo, di ba? Siyempre, usually narinig natin yung best man sa mga kasalan, ganyan. Alam ko, ang ilan sa inyo ay napaisip kung dahil may nabuo rin na special na klase ng pagkakaibigan sa dalawang magkaribal, sa isang babae, no? At baka nung kinasal sila, ginawa na lang best man yung isa. Ayan, pero eto na nga po, may tali pala tayong ginawa, just so you know. Ayan, 70% pinili si Jet at 30% obviously ay si Enzo ang pinili. Opo. Yan, mahilig tayo sa mga percentage ngayon, ha. Ayan, pero syempre tapos na ang kanina bago sana yung panahon ng pilian. Pero ngayon kasi syempre tapos na natural kay Jet malamang yung iba anong laban ni Enzo na wala na nga siya sa eksena. Diba, missing in action na si Enzo for whatever reason, Pero ang maganda rito sa pagtatapos ng ating kwento is napakarami nating pulot. 'Di ba? Na hindi naman tama. Hindi naman porke kakumpetensya mo ay aawayin mo. Ganyan kasi nakagisnan natin, naging magkaribal tayo. Alam ko lalo na sa atin ng mga kalalakihan, na mga nakikinig, 'di ba? At sa mga kababaihan din. Yung iba nga nag-aaway, crush lang. 'Di ba? Crush pa lang, wala pang ligaw-ligaw na pinag-uusapan, nagsisiraan na. 'Di ba? Anong tawag mo diyan? Kumbaga, kahit kaibigan noon, nagtatablahan na. 'Di ba? Hindi naman dapat ganun, lalo't parehas kayo naniningil ang pugad. Ayan, sabi nga, ayan, o kaya parehas kayo nanliligaw. Hindi, may the best man win. 'Di ba? Ganun lang lagi ang ating storya. Hindi kailangan yung sisirain ko to kasi kinakaibigan mo dahil iilaliman mo pagkatapos, 'di ba? Huwag ganun. 'Di ba? Katulad niyan, although sabihin na natin partly na sayang yung friendship ni Enzo and ni Jet, parang okay na rin 'yun. 'Di ba? Okay na rin 'yun. Masamang tao ba si Enzo for cheating on Barbie? Oo naman, naging masama siya, pero masama ba talaga siya as a person? I don't think so. 'Di ba? People make mistakes. Okay, nagkakamali tayo, hindi natin natutupad yung mga pangako natin sa ating karelasyon, at mas nakaka-disappoint nga yung sinabi ni Enzo na disappointed din ako sa sarili ko. 'Di ba? And from there, 'di ba, sinubukan niya naman to regain yung trust, yung love sa kanya ni Barbie, pero wala, mukhang nahirapan din talaga si Enzo. Well, that's it. Yan, and I'm really hoping na that's it for Enzo, para makapagpatuloy naman itong letter sender natin na si Jet, 'di ba? Na kahit na overseas, 'di ba? Overseas ang kanilang ligawan na nangyayari,
Jet and Barbie, sana ay makaporma na nga. Pero ngayon luckily, 'di ba? Fortunately, si Jet ay nandito na sa Pilipinas kaya double time Brad. Double time sa panliligaw. But of course, katulad din ng binigay mo nga kay Barbie noon na time to heal. Ayan. Bigyan mo rin naman ng panahon pa rin at huwag madaliin ang mga bagay-bagay dahil syempre mas masarap yung fresh start talaga. Wag niyo nang masyadong balikan yung mga nangyari sa kanila ni Enzo. Wag mo nang ipamukha kay Barbie kung papaanong napakamali nung sabihin na natin pagpili niya. Ayan, kasi to be fair with Barbie, kahit sino naman ang pinili niya doon sa dalawa, hindi niya malalaman na pwede pala siyang lokohin ni Enzo, 'di ba? At eto naman si Jet, hindi mo rin naman din malalaman na magiging okay kayo all the way, 'di ba, ni Barbie kung sakaling maging kayo ngayon, 'di ba? It's always a work in progress, 'di ba? Dapat lagi kayong nagtutulungan. Kaya nga kayo, you want to be together, dapat ang mga decisions nyo ay meron ding togetherness. 'Di ba? Hindi pa pwedeng mag-decide ako sa ganito, mag-decide na ako sa ganyan. Total, tayo naman na eh. Of course not. 'Di ba? Hindi pa nga kayo mag-asawa, hindi pa kayo kasal, mag-jowa pa lang kung sakasakali, kung papalarin, Jet. Ayan, pero syempre, meron kang mas dapat maging considerate enough ka na. Ayan, o kayong dalawa bilang partners. Kasi ganyan talaga eh. Hindi pa pwedeng gusto ko itong gawin, eto na. Gusto mo yung gawin, ayoko, sige, ikaw na lang. Diba? Hindi na pa pwede basta yung mga ganyan lang. Kailangan nag-mature na tayo. At dahil sa mga nangyayaring ganito, talagang, kumbaga, na fast track pa nga yung pagmamature sa pag-handle ng relationship itong si Barbie and si Jet. Para next time, mas learned na kayo, ganyan. Mas matalino na kayo, may wisdom na. 'Di ba? Nasaktan eh. Ganun naman ang tao. Pagka nasugatan, kapag ka nadapa, 'di ba? Next time mas magiging careful pa. Okay? Ayan, sabi ni Geraldine Tomacho. Ayan, sana magsulat ka ulit, Jet, pagka kayo na ni Barbie. Ayan. Si Abigail Enriquez, Jet, dasal lang. Sana maging kayo. Good luck. Sana sa part 2 ng letter ay kayo na ni Barbie. Ayan. At naku, baka nga gulatin tayo. Baka may eksena na naman doon si Enzo because we may never know. Di ba? We may never know. Minsan naka-move on ka na sa isang tao tapos biglang babalik pa pala siya tapos may dating pa rin. Naku po. Siyempre, naging jowa mo yan eh. O kaya naman, babalik lang sa kanila bilang isang kaibigan pa rin naman. Dahil maganda yung naging friendship nila to be fair with this three. Diba? Sa kanilang tatlo. Nakakatuwa naman yung pagkakaibigan nila. Pero, ewan ko, medyo awkward lang kanina, no? Hindi yata ako makikipag-inuman sa karibal ko. Diba? Siguro magiging kabatian ko, magiging kabiruan, kaapiran ko pa, kabasketball, I don't know. Kainuman, kasama yung ibang tao, pero yung mag-one-on-one kami ng karibal ko. Excuse me. Teka lang. Pero nga kapag maganda yung naging foundation ng ng friendship ninyo, hindi malayo na maging katulad kayo ni Jet at ni Enzo. 'Di ba? Wala namang masama. Medyo kakaiba pero pwedeng mangyari, 'di ba? Pero kumbaga lessen your burdens na. Magkakaiba tayo ng pag-handle ng I don't know, siguro kaya ganyan si Jet is iba ang kultura doon sa US, 'di ba? Kumbaga dito siya nung bata siya tapos napunta sa US, medyo mas may freedom sila sa mga bagay-bagay doon. I don't know. 'Di ba? Baka natutunan niya makipagkaibigan sa karibal niya. Okay, let's leave it at that. Pagka nanggaling na rin ako sa US, sige, mabalitaan ko kayo kung papaano nga ba. Ayan, si Monsur Abdul sabi niya, replay ba to? Hindi to replay. Live ito. Ayan, si Abigail Enriquez sabi niya, bumoto ako earlier, Popoy, kay Jet ako. Ayan, congratulations.
Ayan. Pero dapat sabi nga dito ni Abigail, dapat sport lang. Totoo naman 'yun. Kung sakali hindi mo man kayang kaibiganin, 'di ba? Yung magiging karibal mo, 'yan yung lesson naman natin na pwedeng i-take dito, no? Kung sakaling parehas kayo ng isang taong gusto, kumbaga wala naman kayong masamang tinapay sa isa't isa, bakit kayo mag-aaway? It's just that isa lang rin ang pipiliin talaga nung taong parehas nyong gusto, 'di ba? Hindi nyo kailangan mag-away after. Kumbaga hindi nyo kailangan maging super close friends na nangyari kanina, pero hindi mo rin naman kailangan na awayin o may sama ng loob o bugbugin pagdating sa kanto, 'di ba? Nasapakin, tadyakan, 'di ba? Wag naman. Hindi naman, nagkataon lang na parehas kayo ng ginugusto, 'di ba? Para healthy competition lang. Okay? Ayan, si Cecil Estacio sabi niya, yes, dapat sport lang talaga pagkadating sa ganyan. Si Mark Louis Espiritu sabi niya, naku, mabilis yan, Jet. Yan Okay. Ang bagal nga Oo, ang bagal nga ni Jet, di ba? Kaya Jet lang yung pangalan pero hindi jet engine yung pinagana. Ikaw, Mark Louie, nagmamana ka na talaga kay Popoy sa mga joke, ha? Si Marvin, sabi niya, sa tingin ko, Jet, i-withdraw mo na lang yung plano mong paniligaw kay Barbie. Hindi sa pinabababa ko ang moral mo, pero nakikita ko kasi na hindi kayo mag-workout or di kanya sasagutin. Kasi hindi ako naniniwala sa healing stage. Kung gusto kanya, matagal ka na niyang sinagot. Hanap ka na lang ng iba. Sabi nga nila, pagka hindi para sa'yo, baka para sa akin. Mako sa'yo, Marvin. Pero alam mo, meron din katotohanan dito, no, sa sinabi ni Marvin. Ayan, pero sabi nga, 2 years. Binigay mo kay Barbie yung 2 years to think, to move on, to move forward sa nangyari sa kanila ni Enzo. Nagkataon naman, single pa rin naman siya. Ikaw naman, nandito ka sa Pilipinas ngayon, Jet, single ka pa rin naman. Siguro naman sapat ng panahon yun. And you'll never know. 'Di ba? Hangga't hindi ka umi-eksena ulit ngayon kung naka-move on na nga ba itong si Barbie. Kaya whatever you're doing now, ituloy mo lang. 'Di ba? Ituloy mo lang. Huwag ka nang magsayang ng panahon. 'Di ba? Tama yung sinabi partly ni Marvin na kung gusto ka niya, dati ka pa niya sinagot. Pero hindi hindi dapat na mag-entertain ka ng isang tao na pumasok na naman sa puso mo nang hindi ka pa nakaka-move on dun sa isa. 'Di ba? Magiging panakipbutas ka talaga nun. Pero ito, sa tingin ko, nag-mature naman na kayo sa sabi ko nga kanina, no, may certain level of maturity na kayo natawid nitong sina Barbie, si Enzo at si Jet sa tinakbo ng relationship ninyo. I think hindi na ganun kataas yung risk na ipagpatuloy mo yung panliligaw mo sa ngayon, Jet. Pero kailangan mo ang paganahin na yung jet engine na yan. Medyo wag nang babagal-bagal. Okay? Si Mary Nunez, sabi niya sana wag din siya paasahin ni Barbie itong si Jet. Pinaasa or paaasahin siya ni Barbie o hindi, kay Jet na yan Bahala ka na, Jet, ha? Basta alam mong tama naman at pinapayagan ka manligaw pa rin nitong si Barbie ngayon, that's fine. 'Di ba? Kung paasahin siya, masaktan ka na naman ulit. Well, that's the time na magagalit ka ba sa kanya? No. 'Di ba? Hindi. Ito lang yung chance ko. May chance na ako dati, hindi napagbigyan. May chance ulit ako ngayon. Kung hindi pa rin napagbigyan, maybe that's it. Or maybe mali lang yung timing, we don't know. 'Di ba? Pero wag nating isasara yung mga puso natin. Kahit nga sa mga kaso, 'di ba? Merong municipal trial court, merong regional trial court. Kahit matalo ka dun sa dalawang yon, meron pang Court of Appeals. 'Di ba? Kung matalo ka pa rin sa Court of Appeals, sige, iakyat mo pa sa Supreme Court. Ganyan naman it'll take time. 'Di ba? Matira matibay at matira yung may mabuting konsensya. Sa mga ganyang klase. Ganun din sa pagmamahal, 'di ba? You can always try
hanggat meron pang pag-ibig at meron pang lakas ng loob na natitira sa puso na yan. Go lang ng go. Yeah. Si Melanie, sabi niya, baka na-friend zone ka noon. Baka na-friend zone ka kasi kababata ka niya. Hindi natin masasabi. We'll see. We'll see. Sabi nga ni Jet, bibigyan niya tayo ng update. Sabi naman ni Seri Gonzales, huwag din masyadong umasa, Jet, ha. Dapat handa ka rin talaga. Dahil baka habang naghahanda ka na mamahalin ni Barbie at makakilala na naman siya ng iba, kaya dapat kapain mo kung may pag-asa ba. Yan. Pero alam mo, mahirap din naman kasi sa tao, no? Hindi ko sinasabi na upak lang tayo ng upak, sugod lang ng sugod. Pero alam niyo, mahirap din kasi sa tao kapag masyado tayong sigurista. Look at Seryo. Doon sa nagsabi yung wag din masyadong umasa. Diba? Pero sa totoo lang, no, pagka masyado naman tayong sigurista na kailangan ganito, kapag umamin na ako sa kanya, kailangan tanggapin niya ako, sigurado, pagka hindi niya ako tatanggapin, paano mo maibibigay yung effort na sa tingin mo ay gusto mong ibigay kung lagi kang may duda, 'di ba, na baka mapunta lang naman sa wala ito, baka mapunta lang naman sa basurahan nito, 'di ba? Hindi niya naman ma-appreciate yung efforts ko. 'Di ba? How can you give your 100% if you're always in doubt? Sige nga, i-explain niyo na nang gano'n na wag masyado pero gustong-gusto mo. Ayan, wala. Para sa akin, you always give it your 110% nga. 'Di ba? Win or lose. 'Di ba? Manalo o matalo. You've been there before, 'di ba? Heartbroken ka na dati, pero ngayon siya pa rin ang sinisigaw ng puso mo. It must really be something worth fighting for, 'di ba? Kung hindi pa rin kung hindi pa rin niya matanggap, well, that's the time na kailangan siguro next time you have to slow down, 'di ba? Pero ang isang pagkatalo ay hindi naman ibig sabihin na habang buhay na pagkakamali na. Oo, hindi naman 'yon. Okay? Dali. Yun. Yun pala, sina Marvin pala yun. Sina Paul Santos, sabi niya, ready, Jet, go! Kapatawa ha. Sabi niya, Abigail Enriquez, ready, Jet, go. Sugal ka ulit sa pagmamahal. Si Paul Santos, ayan, talpak. Ewan ko sa inyo. Tapos, sinagot pa ni Seryo, Alapopoy. Joke Alapopoy. Apelyido niyan si Jet ay lag. Jet lag. Ewan ko sa inyo. Naglolokohan na tayo dito. Pero ito hindi po panloloko. Dahil nga Sabado at Linggo ang kakaharapin na naman natin bukas. 'Di ba? Saturday, Sunday na naman. Mag-weekend. Sana po ay i-enjoy ninyo. 'Di ba ang pagtutok, pakikinig sa mga stories natin sa Dear MOR, the podcast. Pwede nyo rin pong i-review, i-revisit ang ating mga Facebook uploads, Ayan, mga episodes natin at sa YouTube, pwede rin po. Okay? At syempre, maraming salamat sa mga gumanap sa ating kwento for today. Sa kwento ni Jet, si Jet na binosesa ni Dan Capucion. Si Enzo na biglang nawala, missing in action, si Warly Alagao. And of course, si Mama. Ang mama ni Jet ay binosesa ni DJ Bea, ang aking partner. Ayan, sige, work ka lang dyan, dear. Ayan, si Papa naman ay si Jag Kamat. And of course, si Barbie ay si Cindy Basena. Ganda-ganda nito si Barbie. Ganda mo, nakakainis na ha. Nakakalito. At syempre, ang writer ng ating kwento ay si Bea at ang editor si Joko Loco. Thank you so very much.
It's the weekend mga kapamilya, no? Friday the 13th man. Kanina, sabi ko nga, mas hindi naman pumalas ang Friday the 13th. Basta't araw-araw tayo nagigising at nabibigyan ng pagkakataon na huminga, ibuka ang ating mga bibig, makakita ng mga magagandang tanawin, makarinig ng mga magagandang kwento mula dito sa Dear MOR. It's always a lucky day. Okay? Ayan. Enjoy the weekend mga kapamilya. Nakasama nyo nga po ako. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy sa ngalan ng aking partner na si Bea Budulera. Abay, kami po ay nagpapasalamat sa isang buong linggo ng inyong pagsama at syempre sa ating producer na si Sir Mark Marcos. Ayan, thank you so very much pare. At si Chan Palma. Ayan na, lagi mga nakaalalay sa ating bawat pagkikita-kita dito sa ating live streaming. Thank you mga kapamilya. At syempre, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy.